Kim Chu ang nagwakas ng kanilang mahigit sa isang dekada na relasyon. Yan ang revelasyon ni Sian Lim. Sinabi ito ni Sian sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda na naganap noong June 12, 2024. Kasama ni Sian sa pagbisita nito sa nabanggit na programa si Sanya Lopez, isa sa mga co-star niya sa Playtime. Ang pelikulang nagbukas sa mga sinihan na pinagbibidahan din ni Pauline Garcia at Faye Lorenzo. Nagulat si Sian nang tanongin ni Boy kung magkaibigan sila ni Kim matapos ang kanilang paghihiwalay. Saad ng kapuso director-actor, Of course. Nagulat ako sa tanong pero of course yes. To be completely honest, ever since we went our separate ways, hindi pa po kami nakakapag-usap. But when that night happened, maayos ang pag-uusap namin. Of course, merong iyakan, but there was that assurance na we went through 12 years, diba? 12 years of our existence, so it has that respect. Kasunod nito ang sinabi ni Sian na hindi siya ang nakipaghiwalay sa dating karelasyon. Ang dami kasing kwento. Yun nga yung mahirap sa isang public relationship. They've been there since day one nung pangliligaw pa lang, all the way to more than a decade. People come up with all these made-up lies. Kung ano man, but we released our statement na we both decided to part ways. To be completely honest, I wasn't the one who engaged in that separation. Yun lang po siya. It's that simple. I wasn't the one who initiated the breakup. Tanong ni Boy kay Sian, if you have it your way, hindi pa ba kayo hiwalay ni Kim? Sagot ni Sian, it's such a delicate, I understand why the supporters are angry. I understand why they feel betrayed. Pero masakit din yun para sa amin. They're watching it from a distance. Eto kaming dalawa and we have our talks. Nag-usap kami privately. Hindi na kailangan pang himayin kung sino ang nagkulang. I think the length of it speaks for itself. Hindi yung mga pambabati ko sa akin ng karamihan. I think they should just look at it from a lens na for more than a decade, I never had any. My record is clean. And I'm proud of that. You're not gonna see me in places you're not supposed to see me. Yun lang siya. The time speaks for itself. Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng akusahan si Sian na ginagamit lang niya sa promo ng kanyang pelikula ang isyu ng paghihiwalay nila ni Kim dahil sumagot lamang siya sa mga tanong ni Boy. Malungkot na sinabi ni Sian, it's just sad na maraming intriga na lumalabas, especially against me. And I don't wanna make it seem like, bakit si Sian ang ingay-ingay ngayon? O ano-ano ang pinagsasabi because may promo ng pelikula. It's just a very delicate thing and I do understand why people are upset. But we are okay. Katakot-takot raw na pambabatikos at pagbabanta sa buhay ang inabot ng kapuso actor-director na si Sian Lim matapos niyang mahiwalay sa long-time girlfriend na si Kim Chu. Ito ang binahagi ni Sian sa isang eksklusibong panayam noong June 6, 2024 kay Nelson Canlas sa GMA Integrated News. Pinipilit daw ni Sian na huwag nang magsalita o ungkatin pa ang masakit na hiwalayan nila ni Kim. Ngunit hindi naman daw tama na manahimik siya at pabayaan na lamang ang samot-saring akusasyong ibinabato sa kanya na wala namang katotohanan. Hindi sinabi ng aktor kung ano-anong akusasyon na natanggap niya, ngunit apela niya. Hindi niya deserve ito. Lalo na't bukod sa kanya ay nadadamay na rin daw ang kanyang mga mahal sa buhay. Lalo na ang kanyang pamilya. Saad ni Sian, I do not deserve the false accusations, the lies being spread. I work really hard. We are all working really hard. I don't want to be defined by what happened with my breakup or my previous relationship. I don't want to be denied by what people are saying about me. These false headlines o kung anuman. Dagdag pa niya, sige ako na po yung tirahin nila, but not my family. Just giving a little context, nadadamay na rin kasi yung nanay ko pati yung lola ko. They're getting personal message. I'm getting death threats. My mom's getting death threats. Umaabot na sa ganoon. That's the gravity of the situation I'm dealing with now.
My family doesn't deserve all these made-up lies. Ayoko naman damay pa ng iba. Paglilinaw pa ni Sian, hindi siya nagsasalita ngayon para mag-ingay at mag-promote ng kanyang pelikula. Kung tutuusin, hanggang ngayon daw ay nasasaktan pa rin siya kapag kinikwento sa publiko ang kinahantungan ng relasyon nila ni Kim. It's sad, very painful, but life goes on. Paglalarawan niya sa breakup nila ni Kim. Naiintindihan naman daw ni Sian ang lungkot at sakit na nararamdaman ng kanilang fans nang malaman ng mga itong nagwakas na ang 12 taon nilang relasyon. Ngunit may isa raw tila nakakalimutan ng mga ito na sila ni Kim ang pinakanasaktan at apektuhan sa mga nangyari. Kaya hindi niya malaman kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin matuldukan ang mga naglalabasang espekulasyon sa kanilang paghihiwalay. Aniya, sinasabi nila na nag-iingay si Sian dahil may pelikula. No, we really did explain from the bottom of our hearts kung ano talaga ang nangyari. Hindi na namin kailangan pang isa-isahin kung sino-sino ang nagkulang because it's just like any other relationship. Hindi man humantong sa happy ending, ikinatutuwa naman daw ni Sian na nagtapos silang maayos ni Kim. Kaya naman, hindi raw siya natatakot at kinakabahan kung muli silang magkasalubong at pagsamahin sa isang proyekto. Ani Sian, we ended on good terms of course. Merong iyakan. We're people eh. We ended on good terms. And in time na mabigyan kami ng pagkakataon na magtrabaho, why not? December 23, 2023 nang kumpirmahin ni Kim at Sian sa publiko ang kanilang breakup. Samantala, tikom pa rin ang bibig at hindi pa rin nagbibigay na pahayag si Kim Chiu matapos nilang kumpirmahin ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lim ang kanilang paghihiwalay noong Disyembre. Pero si Sian ay paminsan-minsan nagbibigay ng pahayag patungkol sa kanilang naghihiwalayan. Sa isang eksklusibong panayam kay MJ Felipe noong June 7, 2024, tila napuno na ang It's Showtime co-host sa pagsalita ni Sian tungkol sa kanilang natapos na relasyon. Sabi ni Kim, entering 2024, sabi ko talaga, I just want a fresh start, new beginning, and I don't want to dwell sa past. Halos 6 na buwang hindi nagsalita si Kim tungkol sa hiwalayan nila ni Sian. Ngunit binasag niya ang kanyang pananahimik sa panayam ni MJ Felipe. Sabi ni Kim, parang yung post ko noong December. Sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin, parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one's lighting the fire. Mutual decision daw ang kanila naghihiwalayan at sa ngayon ay umaasa si Kim na tigilan na ni Sian ang pagbibigay ng anumang pahayag ukol sa kanilang breakup. Aniya, it ended. The journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama yung loob ko. Sa huli, tila naiiyak sabi ni Kim na si paulit-ulit na lang, let's give it a rest and let's give respect to each other.